Ang pinakamatinding karibal ni Trump ay tinalikuran ang La at naging TikTok dancer. Ang imaheng binuo ni Justin Trudeau sa halos isang dekada sa kapangyarihan ay nauwi lamang sa ilang segundong pagsasayaw sa likod ng kanyang kasintahan na si Katy Perry. Ang dating punong ministro ng Canada ay nakita na tumatalon sa likod ng isang video na in-upload ng mga awit para i-promote ang kantang Watch It Burn sa Stuttgart, Alemanya, na kinunan matapos iwan ni Trudeau ang pamahalaan at pati na rin ang parlamento. Nag-udyok na mabilis na reaksyon ng eksena dahil kasama rito ang lalaking nakaharap kay Donald Trump sa isyu ng kalakalan. Tinawag ang mga taripa ng Amerika na tanga at inakusahan ang Washington na nais pahinain ang ekonomiya ng Canada. Kasama dito ang pinuno ng bansa na gumamit ng emergency powers laban sa Freedom Convoy at nagbukas ng paraan sa pagharang ng pananalapi. Sinang-ayunan niya ang mga patakaran sa bakuna na nagbawal sa ilan na sumakay ng eroplano at tren ng ilang buwan. Ngayon, lumilitaw siya na nakangiti at tumatalon habang ang mga desisyong ginawa ng kanyang pamahalaan ay patuloy na tinatalakay sa mga korte at inaalala ng libu-libong mga Kanadyano. Ginawang simbolo ng internet ang eksenang ito ng isang matinding pagbagsak ng katayuan. Ano na ang nangyari sa dating kalaban ni Trump? Paano napunta si Trudeau mula sentro ng kapangyarihan hanggang sa background ng TikTok video? Ikukwento ko lahat ng yan. Para sa diretsong content na walang paligoy, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ipinakita ni Trudeau ang kanyang realidad. Nagvideo noong Marso 14, 2025 nang si Mark Carney ang pumalit bilang pinuno ng Canada. Hindi na rin siya naging miyembro ng parlamento at umurong sa pamunuan ng partido. Ang pagbagsak ay dulot ng matinding pagguho sa loob, pagkawala ng suporta ng publiko at presyon sa loob ng Partido Liberal. Malaki ang kaibahan dahil ilang taon ding sinubukan ni Trudeau maging politikal na kabaligtaran ni Trump. Noong Marso 2025, sa gitna ng digmaang kalakalan, naging ganon siya. Tinawag niyang napakabobo ang mga taripa na ipinataw ng Estados Unidos at inakusahan si Trump na nais pabagsakin ang ekonomiya ng Canada para mapadali ang aneksasyon. Nagugat ang galit ng mga konserbatibo sa sayaw dahil sa alaala ng konboy ng kalayaan. Noong Pebrero 2022, unang ginamit ng gobyerno ni Trudeau ang batas ng emerhensya sa kasaysayan ng Canada. Pinayagan ng mga hakbang na i-freeze pansamantala ng mga bangko ang account na konektado sa barikada kahit walang utos ng korte. Hindi kailangan mahatulan ng krimen ang may-ari ng account para maranasan ng restriksyon. Noong Enero 2026, kinumpirma ng federal na hukuman ng apela na ang desisyon ni Trudeau ay hindi makatwiran at lumampas sa kanyang autoridad. Ang desisyon ay itinuring na lumabag sa mga konstitusyonal na karapatan, kaugnay ng kalayaan sa pagpapahayag at proteksyon laban sa mga abusadong paghahanap at pagsamsam. Hindi itinuring ng hukuman na simpleng issue ng politika ang insidente. Kinilala nito na gumamit ang gobyerno ng mga kapangyarihang hindi legal na pinahintulutan sa mga ipinakitang sitwasyon. Ang gobyerno rin ang nag-utos ng sapilitang bakuna laban sa COVID para sa biyahe sa eroplano at tren sa loob at labas ng Canada. Ang patakaran ay ipinatupad mula Nobyembre 2021 hanggang Hunyo 2022. Ang pamahalaang federal ay lumikha ng isang pamantayang patunay ng pagbabakuna habang ang mga pasaherong hindi nabakunahan ay hindi pinayagang gumamit ng mga ganitong uri ng transportasyon maliban sa ilang limitadong mga eksepsyon. Dahil dito, hindi lang basta lalaking sumasayaw ang nakita ng mga kritiko. Naalala nila ang dating pinuno na ginamit ang kapangyarihan ng Estado laban sa mga protesta at laban sa mga tumangging sumunod sa ilang rekisitong pangkalusugan. Maraming Canadians ang nagalit nang makita si Trudeau na tumatalon ng walang pakialam dahil nananatili pa rin ang epekto ng mga hakbang sa kanyang pamumuno kahit wala na siya sa pwesto. Mabilis din ang reaksyon sa social media. Tinawanan ng mga konserbatibong komentarista sa Estados Unidos si Trudeau bilang extra sa karera ni Katy Perry at inalala ang banggaan niya kay Trump. May nagsabi na ang dating pinuno ng gobyerno ay mula sa internasyonal na pagpupulong ay nauwi sa halos tagong paglahok sa promotional video. Kasali pa rin ang Canada sa hidwaan ng Washington at ilang bahagi ng Europa na iyon sa pamumuno ni Mark Carney. Ayon sa mga ulat, tinatalakay ng mga lider ng Europa kung paano mabawasan ang pagdepende nila sa militar, teknolohiya at Estados Unidos.
Lumapit si Carney sa kilusang ito at nagsimulang itaguyod ang mas matibay na ugnayan sa pagitan ng Canada at Europa. Habang sumasayaw si Trudeau, may krisis sa gasolina ang Russia na nagpapakita ng epekto ng digmaan sa araw-araw ng mga tao. Dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga refinery, bumaba sa 65% ng karaniwang demand ang produksyon ng gasolina ng Russia. Nagkaroon ng mahabang pila ng ilang oras sa mga gasolinahan, nilimitahan ng bentahan at kumalat ang mga video ng pagtatalo at away. May video ng dalawang lalaking nagsusuntukan sa tabi ng mahabang pila ng sasakyan. Totoo ang kakulangan at nagbunsod ito sa Moscow na ipagbawal ang pag-export, palawakin ang pag-aangkat at gamitin ang mga reserbang nasa loob ng bansa para subukang kontrolin ang supply. Tumigil o nagbawas ng operasyon ang mga pangunahing refinery ng langis matapos ang mga pag-atake. Naramdaman ng mga driver, kumpanya ng transportasyon at malalayong reyon ng presyon. Ang sigalot na sinusubukang ipakita ng Kremlin na kontrolado ay naramdaman na mismo sa mga gasolinahan. Inugnay ng Alemanya ang kakulangan ng gasolina sa digmaan laban sa Ukraine. Sumagot si Maria Zakharova ng may sarkasmo. Inakusahan ni Maria Zakharova ng Russian Foreign Ministry ang Berlin ng pagsuporta sa digmaan sa pamamagitan ng Kiev at iminungkahing gumamit ng pampublikong transportasyon ang mga diplomat ng Alemanya. Nakokontrol ng pamahalaang Ruso ang mga opisyal na pahayag at umatake sa mga kritiko, pero hindi nila maitago ang mahabang pila ng mga sasakyang umaabot sa buong mga kalye. Sa gitnang silangan, bukas pa rin ang diplomasya ng Estados Unidos, ngunit may inilatag silang kondisyon sa pang-emergency na pulong ng Konseho ng Seguridad ng United Nations. Sinabi ni Tammy Bruce na handa pa rin ang Washington na makipag-usap sa Iran basta't ititigil ng Tehran ang pag-atake sa mga barko, mga sibilyang target at paglabag sa mga pangunahing kasunduan. Nagbabala siya na tutugon ng Amerika kung may bagong atake. Ipinapakita ni Trump na nais siya ng kapayapaan pero hindi nangangakong mananahimik sa galaw ng Iran. Pinasubalian ng Iran ang ulat na nakatakda na ang bagong pag-uusap sa Switzerland sa susunod na linggo. Kinumpirma ng mas mapagkakatiwala ang source na wala pang tiyak na petsa, oras at lugar. Lumalang tensyon sa pag-uusap matapos ang pag-atake sa mga barko at tugon ng militar ng Amerika. Iginigiit ng Tehran na itigil muna ang mga banta bago umusad tungo sa pinal na kasunduan. Ngayong Biyernes, ika-10 ng Hulyo 2020, sinabi ni Trump na humiling ang Iran na ipagpatuloy ang mga pag-uusap at tinanggap ito ng Estados Unidos kahit na nananatiling tapos na ang dating tigil putukan. Nagpunta rin sa Iran ang mga negosyador mula Qatar para bawasan ang tensyon at ihanda ang kondisyon para sa mas malawak na pag-uusap. Ipinakita ni J.D. Vance ang isa pang pagkakaiba sa pamamagitan ng pag-amin kung paano kayang baguhin ng kapangyarihan ang isang tao. Sa usapan kay Micro, sinabi ng Vice-Presidente na may ibang gumagawa ng pamimili, pagluluto at pag-aayos ng biyahe gamit ang Boeing 757 para sa kanya nang hindi na pumipila sa seguridad. Sinabi ni Vance na kapag ginawa ng isang tao na bahagi ng kanyang pagkatao ang mga pribileyong ito, nanganganib siyang maging mayabang at spoiled. Ang Vice-Presidente ay nabubuhay sa isang estruktura na maaring maglayo sa kanya sa realidad, ngunit alam niyang delikado ito. Ang kinababahala ni Mama at inaalala ko rin ay nagrabe, tuluyan nang nagbago ang buhay ko pare. Hindi na ako namimili sa supermarket, madalas may ibang gumagawa nito para sa akin. Gustong gusto ko talagang magluto, lalo na para sa mga anak ko tuwing espesyal na okasyon. Pero ngayon, hindi ko na kailangan magluto dahil marami ng handang magluto para sa akin. Medyo kakaibang buhay ko. Sakay ng eroplano 757, walang pila sa TSA. At kakaibang karanasan ito para sa mga bata. Pero pwede itong maging isang bagay na kapag in-internalize mo, nagsisimula kang maging mayabang at arogante. Oo. Sa tingin ko, yun talagang gustong iparating ni Mamal. Huwag bang balaki. Kilalanin lang na maganda ito. Isang biyaya ito. Siyempre, may kaakibat itong mga tungkulin at responsibilidad. Pero siguradong magiging sobrang proud sa akin si Mamal. Alam kong totoo yun. Sisiguraduhin din niyang hindi ako magiging mayabang. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at magbigay ng suportang pinansyal sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen.
Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon. Ang ambag ninyo ay tumutulong sa aming pagpapatuloy.